Isang malaking posibilidad ang yumanig ngayon sa NBA matapos lumabas ang ulat na maaaring ma-invalidate ang kontrata ni Kawhi Leonard sa Clippers dahil sa tinatawag na aspiration scandal ayon kay Tom Haberstroh. Kapag ito ay tuluyang nangyari, magiging unrestricted free agent si Kawhi at agad aasahan ang matinding agawan ng mga malalaking koponan. Kabilang sa sinasabing magpapakita ng frenzy of interest ang Lakers, Warriors at Knicks. Malaking dagok ito para sa Clippers sakaling mabura ang kontrata ng kanilang franchise star. Si Kawhi ang naging sentro ng kanilang title aspirations sa nakaraang mga taon. Kung mawawala siya ng walang kapalit, maaaring magbago ang direksyon ng prangkisa. Pero mas lalong umiinit ang usapan pagdating sa Lakers. Sa kasalukuyan, si Luka Doncic na ang mukha ng bagong era ng Los Angeles Lakers. Ang sistema ay malinaw na nakasentro sa kanyang elite playmaking, scoring at control sa opensa. Ngayon, isipin mo kung madadagdagan pa siya ni Kawhi Leonard. Isang elite two-way forward na kayang depensahan ang pinakamalalakas na scorer ng kalaban habang nagbibigay ng consistent at clutch na puntos sa playoffs. Hindi kailangan ni Kawhi ang bola sa bawat possession para maging epektibo, kaya swak siya sa playing style ni Luka. Maaari siyang maging primary defender sa perimeter habang si Luka ang bahala sa pagdikta ng opensa. At may mas malaking posibilidad pa, sakaling umalis si LeBron James sa free agency, maaaring si Kawhi ang maging kapalit bilang bagong veteran superstar ng Lakers. Sa ganitong setup, mabubuo ang bagong powerhouse duo na Luka at Kawhi, kombinasyon ng generational offensive engine at championship-tested two-way dominance. Kung mangyari ito, hindi lang basta contender ang Lakers. Posibleng maging isa sila agad sa pinakamalakas na koponan sa Western Conference depende sa mabubuong supporting cast. Sa ngayon, haka-haka pa lamang ang lahat. Pero kung tuluyang ma-invalidate ang kontrata ni Kawhi, asahan mong magiging isa ito sa pinakamalaking storyline ng off-season. At maaaring muling magbago ang balanse ng kapangyarihan sa NBA. Samantala, habang papalapit ang pagtatapos ng regular season, lalong nagiging komplikado ang MVP race. At hindi lang dahil sa stats kundi dahil sa 65 game rule ng NBA. Sa ilalim ng patakarang ito, kailangang umabot ng hindi bababa sa 65 games ang isang player upang maging eligible sa major awards tulad ng MVP. Dahil dito, may posibilidad na si Cade Cunningham ang maging huling kandidatong left standing sakaling may ibang superstar na bumagsak sa requirement. Sa kasalukuyan, may 11 games pang maaaring ma-miss si Cade bago siya maging ineligible na nagbibigay sa kanya ng mas malaking allowance kumpara sa ibang contenders. Samantala, si Shai Gilgeous-Alexander ay may 5 games na natitira, si Luka Doncic ay may 5, si Victor Wembanyama ay may 4, at si Nikola Jokic ay 1 na lamang. Ibig sabihin, isang injury o load management decision lang ang maaaring magtanggal sa kanila sa usapan ng MVP. Kung may isa o higit pang top candidates ang hindi makaabot sa 65 game minimum, posibleng magbago ng tuluyan ang takbo ng MVP race. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang talento at numero ang magiging basehan kundi pati durability at availability. At sa ngayon, si Cade Cunningham ang may pinakamalinaw na landas upang manatiling kwalipikado hanggang dulo ng season. Samantala, opisyal nang inanunsyo ng Los Angeles Lakers ang pagkuha nila kay Tony Bennett, isang 3 beses NCAA National Coach of the Year at kampeon noong 2019 bilang kanilang bagong NBA Draft Advisor na direktang makikipagtulungan kay executive na si Rob Pelinka. Ayon kay Pelinka, malaki ang maitutulong ni Bennett sa draft department ng koponan at excited sila sa magiging ambag nito sa organisasyon. Kilalang kilala si Bennett sa kanyang disiplina sa coaching, matatag na defensive system at husay sa pagde-develop ng mga batang manlalaro noong panahon niya sa college basketball. Dahil dito, inaasahan na makakatulong siya ng malaki sa pag-evaluate ng mga papasok na talento sa NBA draft. Hindi lang basta pangalan ang nadagdag sa Lakers, kundi isang coach na may malinaw na sistema at malalim na pag-unawa sa fundamentals ng laro. Para sa Lakers, mahalaga ang hakbang na ito lalo na kung balak nilang palakasin ang kanilang future core at makakuha ng mga young players na swak sa kultura ng koponan. Sa tulong ni Bennett, posibleng mas maging maingat at mas strategic ang Lakers sa pagpili ng mga prospect na hindi lang may talento kundi may disiplina at tamang mindset. Ngayon, ang tanong ng mga fans, ito ba ang susi para sa mas matibay na kinabukasan ng Lakers?